Makaupo tayo. Wag ko kayo maglala, hindi po ako sasayaw ngayong gabi. Galang-galang na Ogie Alcacid, Commissioner EDSA People Power Commission. So siyempre ang iyong butihing may bahay, si Regine Velasquez. Other commissioners of the EDSA People Power Commission. Director Mariam Montilibono, Chairperson 25th EDSA Program. Secretary sa Rene Almendras, Dinko Siliman, Ike Ona, Chairman Bong Nagyat, Chief of Staff Ricardo David, Director General Raul Bacalso, Sir Manny Pangilinan, fellow workers in government, our friends in the entertainment and the music industries, honored guests, at siyempre mga minamahal ko pong kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Noong EDSA People Power Revolution, libo-libong Pilipino ang nagbuklod sa lansangan. Bukod sa dedikasyon nilang wakasan na ang diktadura, lalo pang pinag-alab ang kanilang kalooban ng mga awitin at tugtugin na nangibabaw sa mga masaysayang araw ng Pebrero 1986. Napakahalaga na naging papel ng musika, sayaw, teatro at iba pang sining noong 70s at 80s, kung kailan ipinagbawal ang malayang pamamahayag. Iba't ibang uri ng sining ang ginamit noon para patamaan at tuligsain ang pagmamalabis ng mga nasa katungkulan. Ang mga parang ito lang kasi ang nakakalusot sa censorship na ipinapatupad ng gobyerno noon. Hindi biro ang epekto at inspirasyong naidulot ng sining sa panahon ng diktadurya at sa pagkamit natin ng kalayaan mula dito. Sa mga panahong ito, na mayagpag ang pagkilos na kung tawagin ay social realism. Ito ang istilong ginamit noon sa mga sining biswal upang maipahiwatig ang katotohanang nagaganap sa lipunan gaya ng diskriminasyon, kawalan ng katarungan, katiwalian at kahirapan. Sa kasalukuyan, maaari nagtataka ang kabataan kung biglang napapatigil ang mga nakakatanda sa tuwing makakakita sila ng paintings o litratong naglalarawan ng pagmamalupit at pang-aabuso ng isang institusyon o pinuno. Ganon din po sa larangan ng musika. Hindi marahil maintindihan ng henerasyon ngayon kung bakit bigla na lang napapaiyak ang kanilang mga magulang kapag naririnig ang mga kantang para sa kanila ay luma na. Para sa mga bayani ng EDSA, kapag narinig nila ang kantang tulad ng handog ng Pilipinas sa mundo at bayang ko, may malalim silang pakahulugan dito. Hindi lamang kasi ito entertainment para sa kanila, kundi malaking bahagi na ng kanilang buhay. Kung kailan hindi sila maaaring abutin ng gabi sa lansangan, kung kailan ipinapapatay ang kumakalaban sa pamahalaan, at kung kailan bawal ang manood ng malaya sa telebisyon o makinig sa radyo. Kaya naman, mabisa at makapangyarihan ang musika at iba pang sining para sa kanila. Binubuhay nito at sinasariwa ang napakahalagang bahagi ng kasaysayang ipinaglaban nila. Kaya naman, tugman-tugma po ang konsepto ng pagtitipon natin ngayon para magbalik tanaw sa EDSA Revolution. 25 taon na ang nakaraan. Patuloy itong nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa mga Pilipino, kundi maging sa iba pang bahagi ng mundo. Hindi nga po nalalayo dito ang nangyayari kamakailan lang tulad sa Egypt. Para sa kabataan, ang kinahinatnan ng ating naging mga sakripisyo at paninindigan sa EDSA. Ang kabataan ang inaasahang magpapatuloy ng ating pong laban. Naglalatag tayo ngayon ng mga reforma upang hindi masayang ang tagumpay ng EDSA. Ang pakiusap ko para sa henerasyong ito at sa mga susunod pa. Aktibo kayong makilahok sa pagpapaunlad ng bansa. Maging bahagi kayo ng solusyon at hindi ng problema. Narito po ang ating administrasyon para gabayan at paghandaan ang inyong kinabukasan na dapat ay di hamak na mas maganda kaysa sa kasalukuyan. Maunawaan sana ninyo ang kahalagahan ng EDSA Revolution at ng ipinaglalaban natin ngayon para maibsan ang kahirapan at matigil ang katiwalian sa ating pambayan. Ang lakas po ng people power ang nagwakas sa maliligayang araw ng mga tiwaling nagpakasasa sa kaban ng bayan. Ang people power din ang magtatapusan natin kahabag-habag
na kalagayan na maralita nating kababayan. Patuloy nating isabuhay ang diwa ng EDSA Revolution. Gamitin nating tanglaw ang liwanag na muli nating napag-alab dahil sa mga reformang ating inilalatag. Wala na pong kakailanganin pang humarap sa mga tangke. Wala nang kailangan pang iharang ang kanilang katawan sa bala at kanyon para lang pakinggan ng pamahalaan. Huwag po kayong mangamba. Hanggat nagtutulungan tayo, maisa sa katuparan po natin ang hangad nating ganap na kaunlaran at tunay na pagbabago. Magtatapos na po ako ngayon, babalik na po tayo sa kasiyahan dahil ito po ay celebration. Maraming salamat po. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino.